Kagabi nga pala, nangilaw kami ng pulahan dito sa bundok. Hindi ko alam kung bakit pulahan ang tawag dito, kulay violet naman. At kinabukasan niya ng umaga, niluto ko na dito sa gata. Pasado alas 7 naman ng gabi, pumunta kami dito sa Sapa kasama yung pamangkin ko. Hindi pa nga kami nakakalayo, nakakita agad kami dito ng isa. Matagal ko na sanang gusto mangilaw ng pulahan dito sa bundok, kaso ngayon lang natuloy. Hindi ko alam kung bakit pulahan yung tawag dito, kulay violet naman yung kulay niya. Sa inyo ba, anong tawag sa inyo nito? Mababawala yung Sapa dito ngayon sa amin, gawa ng ilang araw din walang ulat, madalang ang umulan dito. Kaya kako, baka madalang na makuha namin pulahan ngayon, gawa nga ng tuyot yung Sapa at madalang lang yung may mga lubong na tubig. Pag gantong tuyot nga yung Sapa, ang mga pulahan niya ay sa kanya-kanyang mga butas nila at hindi sila lumalabas. Buti nga may mga part dito na malalim pa, yung may tubig na i-stack kung tawagan sa amin yung mga lubuong. May mga part nga na masukal kami na daanan dito kasi nga kailangan kami nangilaw dito. At may mga ilan pa kami pulos na binabaan dyan. Nakakatuwa din nga manghuli ng ganto, kaso kailangan mo din mag-ingat, baka makagat ka. Abay pag nakagat ka din nito ay talagang tatawagin mo din lahat ng santo. Kahit nga matanggal yung sipit niyan ay kakapit pa din kagat niya. At may mga nakita din pala kami palaka dito na inuulam at ang tataba nga nila. Manghuli din sana ako kaso hindi ang punta namin dito kaya binitawan ko na lang. Dito nga may isang pulahan na pumasok sa butas ng bato kaya binuhat muna yung bato baka makuha siya. Pagkatanggal ko ng bato ay hinanap agad namin dito sa may butas yung pulahan kaso wala kami mahanap. Nung pagtanggal ko ng bato ay lumipat sa kabila kaya nadaganan siya. Sayang nga at napikat lang. Sabi ko na nga ba ay. Nadaganan ba? Sayang, gagi. Hindi din pala lagi madali ang manghuli nito gawa na may mga pulahan niya pumapasok sa mga butas kailangan pandukutin talaga. At yung pagdukot nga hindi basta-basta at pag basta-basta yung pagdukot may baka makagat nga yung daliri mo. May nakita din pala kaming hipon dito kaso isa lang din nakita namin. Dati nga madami ding hipon dito kaso nga dumaan yung tagtuyot at yung Sapa nga ay nawala ng tubig. Medyo nakalayo na din nga kami at yung flashlight namin sobrang hina na hindi na din makakita halos kaya umuwi na din kami. At kinabukasan nga maaga pa ako gumising. Pagkatapos ko magkape, nanguha agad ako dyan ng sitaw. Dalawang klaseng sitaw pala yung kinuha ko dyan. At yung isa nga ay buto lang ang kukain ko doon. At yung isa nga ay mahaba. Masarap kasi ihalo yung buto nung pagkagataan niya. Binalian ko pala muna ng tubig mainit yung mga pulahan dito bago ko hugasan. Kasi nga hindi mo pwede hugasan ng buhay siyempre yan. Huling gata ng nyug pala yung pinakasabaw na ginamit ko dyan baka malasa. At yung huling gata nga ay mamaya ko pa ilalagay yun. At nung kumulo na ay nilagay ko na dito yung buto ng sitaw. Nakalimutan ko nga tanggalin dito yung pulahan bago ko ilagay yung buto. Inuna ko kasi lutuin sa gata yung pulahan baka manuot-nuot talaga yung sa loob niya. Gantong luto nga pala ay madamot sa matanda. Bakit madamot? Kasi nga high blood ang abutin mo dito at yung buto ng sitaw ay talagang paborito ng rayuma. Simpleng luto lang pala pagkadali ko dito at lutong probinsya lang din. Nung naluto na nga yung sitaw ay nilagay ko na yung huling gata at yan talaga magbibigay ng lasa at nagmamantika-mantika. Abay pagkatapos mo kumain talaga mapahilata. Ayos din nga yung pagkadali sa lutong patsamba. At ayan na din pala ang inulam namin ngayong umaga. Tatlo lang pala kami dito nala papa at yung iba nga tinira namin kala mama. Hanggang dito lang pala tong video to. Salamat sa inyong pagsama.